Hello everyone! Good morning po! So time check, 6:45 po. Medyo tinanghali tayo ng gising kasi today is Saturday, wala pong pasok sa school. So bago tayo mag-walking sa labas ng 30 minutes, i-check ko muna yung aking BP and sugar. Tara po! Oh. Then yung first blood tatanggalin natin. Okay, so 106 po, normal siya, no? Ngayon naman po, i-check natin ang ating BP kung normal din po siya bago tayo mag-walking. So digital lang po ang ginagamit kong pang BP, pero okay lang din po ito, sabi nito, para ma-monitor natin. Ayan, so 124/76, so normal po siya. Okay po, so tara po, mag-walking na tayo. Dito po ako sa Kalangay Elementary School as grade 6 ng teacher. Yan, kasama ko pong nag-walking ang aking anak na si Kendra at ang aming kapatid na si Angelica.
ka-low-carb, ngayon naman ay na-prepare ko na yung ating lulutuin para sa aking lunch. So kanina, after namin mag-walk, nakabili ako ng sitaw at kalabasa. So naisip ko na parang masarap magluto ng ginataang kalabasa at sitaw. Then yung aking breakfast kanina is 2 egg lang at 1 mug of black coffee. So ito yung mga ingredients natin para sa ating recipe for today. So meron tayong sitaw, kalabasa, giniling. Ang masarap sana dito is alimasan na lang, walang nilaman dito. Konting bagoong alamang. Tapos meron tayong luya, sibuyas, bawang, 2 sili, and of course yung kokomama. Wala tayong nyug talaga, so pwede na yan. Okay, tara, luto na tayo. Okay, so mag-start na tayong magluto mga ka-low carb. Una, painitin muna natin ang ating kaserola. So kapag mainit na, lalagyan natin siya ng konti lang ng Baguio coconut oil. Meron tayong luya. Meron tayong konti. Magtatalaga siya kapag okay, kan natin ko na lang. Like available at hindi kami ng mga kasama okay, hindi lang kami sila. So, comment down below kayo mga ka-low carb. Alam ko kasi na out ang kalabasa sa ating mga low carbers. But then, bakit ako naglagay ng kalabasa? Hindi po siya para sa akin. Para sa mga kasama ko dito sa bahay, sa husband ko, sa anak ko, sa kapatid ko. So, mamaya niyan, hindi na lang ako kakain ng kalabasa. And, pwede na rin natin ilagay ang sitaw. And dito rin mga ka-low carb, comment down below kung ang sitaw ba is pasok din sa atin na pagkain. So, mula nung 1 month pa ng low carb. So, ngayon lang po ulit ako kakain ng ginataang kalabasa at sitaw. But then, hindi ko kakainin ang kalabasa kasi out nga po siya. Ating kokomamang gata. Okay na mga ka-low carb, luto na ang ating ginataang kalabasa at sitaw. Okay, para may kapartner ang ating ginataang sitaw at kalabasa, meron tayo ditong atirang giniling, 3 itlog, saka cheese. Then meron tayong sibuyas, saka bawang at paminta. So pagkakaroon ko lang mga ka-low carb, giniling tapos tabi, and yung cheese. Then yung ating paminta. So yung cheese ang magiging pampaalat natin, hindi ko lalagyan ng salt. And ang ating sibuyas. So, mix lang po yan. Then, ipagod na natin. Okay, ready na po. Tara, lutuin na natin. Okay, so, isasalang na po natin ang ating kawali. Then, itay na po natin siyang mainit. Hanggang natin ng mantika. Ayan po, mainit na ang ating kawali. Lagyan na po natin ng Baguio coconut oil. Baka naman. Palitin na po natin para hindi masyad, para malitin ang alis sa loob. Then, natin ang oil pan ng smoke.
Masarap pong mag-low carb kasi matututo kang magluto. Kasi po ang mga food is kailangan niluluto siya sa bahay. Hindi po kailangan sa fast food or nabibili sa karinderya. Bawal po yun kasi maraming mga condiments na nilalagay. So talagang lutong bahay po tayo. Okay, so ngayon po titingnan natin ang aking niluluto. Yan, pwede na siya. Okay mga ka-low carb, it's time to eat. Lunch time na. So yung niluto natin kaninang ginataang sitaw with kalabasa. Pero kung mapapansin niyo, tinanggal ko yung kalabasa. And yung pinarito nating giniling na may cheese and egg. Kalahating avocado at 5 small strawberries. And of course yung ating water with lemon. So kain na po tayo. No rice, no rice, no rice. So, happy eating everyone! See you on my next vlog!